Mga kapuso, ngayon pong araw ng linggo ay nagsimba po rito sa Church of Our Lady Victorious and Infant Jesus of Prague na makikita po ninyo sa aking likuran si Acting Justice Secretary Frederick Vida. Kasama po niya si Chief State Counsel Dennis Chan at Ambassador Eduardo Meñez. Pagkatapos po ng misa, ay nagpaunlak po siya ng panayam sa amin at dito niya sinabing bukas na nakatakda ang pulong nila ng kanyang mga counterparts sa Ministry of Justice ng Czech Republic ng alas 2 po yan ng hapon oras dito sa Czech Republic para linawin ang mga detalye sa kaso ni Zaldico at ang pinakamabilis na legal na paraan para siya ay maibalik sa Pilipinas. Ano pong pag-uusapan bukas? Una, aalamin daw ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos nasaan ngayon o nasaan na nga ba si Ko at kung ano ang mga legal na paraan para agad siyang mapabalik sa bansa. Titignan din daw niya kung nag-apply na ba siya ng political asylum para malaman kung ano yung magiging susunod nilang hakbang. Ipinaliwanag din niya na may mga nakuha na silang mahalagang impormasyon na maaaring maging basehan ng susunod na mga hakbang sa kanilang pulong kahapon sa Law Enforcement Agency ng Czech Republic. So dumating na rin ang team mula sa ating bansa na mula sa PCTC na may mga dalang mga dokumento para sa Interpol, particular doon sa mga isusumite nila sa punong tanggapan nito sa Lyon, France. Aminado si Vida na hindi pa kompleto ang mga requirements para sa red notice na siya nagiging dahilan ng pagkaantala nito. Binigyan din niya na hindi madaling tukuyin kung kailan ba ilalabas ang red notice. Sa tanong kung talaga nga bang nahuli si Ko, sabi ni Vida, may punto raw na talagang nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Czech Republic o ng mga otoridad nito si Ko. Pero hindi niya masabi kung ilang araw ito nagtagal at kung hawak pa si Ko ng mga Czech authorities hanggang sa ngayon. Isa sa mga pangunahing layunin nga ng delegasyon ay yung pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Binigyan din niya ang paggalang ng Pilipinas sa mga batas at proseso ng Czech Republic authorities at sa kabila nga ng mga limitasyon sa impormasyon, tiwala pa rin si Vida na may ulat siyang mahalaga na pag-usad pagkatapos ng kanyang pagpupulong. Bagamat hindi siya siguradong may uuwi niya ng sabay o kasama niyang uuwi sa bansa si Ko, siniguro naman niyang hindi siya uuwing empty-handed dahil marami na raw silang nakuhang mga workable intelligence kung ano nga ba ang nangyari dito sa kaso ni Ko. Ibinahagi rin ni Vida ang kanyang personal na panalangin para sa tagumpay ng kanilang misyon at para sa hustisya na makakatulong daw sa ating bayan. Nang tanungin kung humiling ba siya ng milagro sa Santo Niño para sa mukhang imposibleng misyon, sabi niya ay may confidentiality raw sila ni Lord. So yan po muna ang pinakasariang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Mariz Umali nag-uulat para sa GMA News.